Lira, bilisan mo, iha. Baka magising na ang amo mo. Tawag ni Manang Fe mula sa malapad na pintuan ng kusina. Nakasuot siya ng simpleng uniforme ng kasambahay at may bitbit na basahan. Ngumiti si Lira at kumaway sa ina. Yes, Nay. Ang laki talaga ng bahay na to, no? Para ako nasa teleserye. Napailing si Manang Fe. Pero may ngiting sumilay sa labi niya. Basta, tandaan mo, kailangan maayos ang kilos dito Lalo na kung kay Aiden. Kamag-asikaso at kung siya ang kaharap mo. Huwag ka masyadong magsasalita kung hindi naman kailangan. Si Aiden? Yung apo ni Lola Mercedes? Tanong ni Lira habang naglalakad papasok sa kusina. Oo, mabait yon sa lola niya. Pero suplado sa lahat. Mainitin ang ulo at hindi na natapos ni Manang Fe ang sasabihin dahil biglang bumukas ang pinto sa kabilang hall. Lumabas si Aiden Monteverde. Suot ang simpleng puting t-shirt at pajama pants. Magulo pa ang buhok, para bang bagong gising lang. Pero kahit ganon, halata, ang angking tikas nito. Matangkad, matipuno, may mga matang tila laging may sinusukat o hinuhusgahan. Ang ingay Malamig niyang sabi habang dumadaan sa tapat nila. Tumigil siya sandali at tinignan si Lira mula ulo hanggang paa. Sino to? Sumabat si Manang Fe. Medyo kinakabahan. Anak ko po, sir. Si Lira. Tutulong siya ngayong summer habang bakasyon sa school. Tumingin si Aida ng bahagya. Pagkatapos tumango ang binata. Pero walang bakas ng ngiti sa mukha nito. Kung tutulungan mo ang nanay mo, siguraduhin mo maayos ang trabaho mo. Ayokong inuulit ang utos at ayoko nakikita ang kalat sa paligid ko. Nabigla si Lira sa tono ng binata. Noted po, sir. Mahinahon niyang sagot, pero sa loob-loob niya gusto niyang mapataas ang sariling kilay. Bago pa siya makasagot ng iba, umalis na si Aiden. Diretso sa hagdan patungo sa second floor. Makalipas ang ilang minuto, abala na si Lira sa pagtulong sa ina. Pinakita ni Manang Fe ang mga lugar na kailangang linisin. Ito ang kwarto ni Sir Aiden. Anito habang tinuturo ang isang malaking pintuan na gawa sa kahoy na may ukit. Ako ang madalas na naglilinis dito, pero simula ngayon tutulungan mo na ako. Pero mag-ingat ka. Ayaw niyang nadadampian ang mga gamit niya nang walang paalam. Kinabahan si Lira. Grabe naman, Nay. Para bang museum ang kwarto niya? Napangiti si Manang Fe. Masasanay ka rin dito. Huwag mo lang siyang sasagutin ng pabalang. Ngunit sa unang pagpasok ni Lira sa silid ng binata, napansin niya agad kung bakit ito sobrang istrikto. Malinis at maayos ang lahat. Mula sa pagkakaayos ng mga libro sa shelf hanggang sa pagkalapat ng mga unan sa kama. Amoy mamahaling pabango at may malaking bintanang pinapasok ang liwanag. Wow! Bulong niya. Halos hindi gumagalaw sa pagkakatayo. Hindi ka nandito para maglibang. Malamig na tinig ang sumabat sa likod niya. Nilingon niya ito at bumungad si Aiden. Nakahalukip-kip at malamlaman tingin. Kung tapos ka nang mamangha, pakaayos na yung silid ko. Lalo na yung gilid ng study table ko. May alikabok. Hindi na nakapagsalita ang dalaga at agad sinunod ang utos. Habang pinupunasan ng mesa, ramdam niya ang mga mata nito na tila sinusuri ang bawat kilos niya. Kung may kulang sa gawa mo, huwag mong isipin na hindi ko mapapansin. At kung mangyari yon, baka mawalan ng trabaho yung nanay mo. Natigilan si Lira sa sinabi nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa banta nito o sa paraan ng pagsabi nito. Pero parang may kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi dahil natakot siya para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. Si Aiden Monteverde hindi basta nananakot. Ang bawat salita nito parang tinatagas sa bato. Walang halong emosyon, pero punong-puno ng bigat. Isang malamig na boses,
May halong pangmamaliit na parang hindi sanay na questionin o labanan. Tumalikod ito sa kanya matapos ang sinabi. Muli na namang binalingan ang kanyang telepono. Tila walang pakialam kung nasaktan o hindi ang damdamin ng kausap. Aalis ka pa ba rito? Malamig nitong dagdag, hindi man lang siya tinignan. Opo. Sagot ni Lira. Mabilis na tumalikod at pinilit pigilan ng panginginig ng boses. Sa likod niya, ramdam pa rin niya ang presensya ng lalaki. Malamig. Parang pader na hindi niya kayang banggain. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain sa malaking hapag. Nasa dulong parte si Lola Mercedes. Eleganteng nakaupo sa kanyang upuan, na tila trono ng isang reyna. Sa kanan niya, si Aiden, naka-half bottom ng white polo. Relax na nakasandal habang hawak ang isang wine glass. Sa kaliwa naman, isang bakanting silya kung saan umupo si Lira. Iniutos ni Manang Fe upang maglingkod ng tubig at pinggan. Tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng kubyertos. At may hinang usapan ni na Lola Mercedes at Manang Fe tungkol sa pamamalengke. Si Aiden gaya na inaasahan walang imik. Nakayuko sa plato pero halatang hindi interesado sa kinakain. Paminsan-minsan, sumusulyap sa phone sa ilalim ng mesa at ngingiti ng bahagya. Isang ngiting hindi para sa kanila. Ka-text mo na naman ang model girlfriend mo. Tukso ni Lola Mercedes, sinusubukang basagin ang katahimikan. Ngumiti si Aiden pero hindi ito abot sa mata. Hindi siya model, Lola. Isa siyang lifestyle influencer. Mas gusto niya raw yun. Napailing ang matanda pero ngumiti. Ilang influencer na ba ang dinaanan mo ngayong taon? 4? 5? I lost the count. Sagot nito, tapos sumimsim ng alak. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan. Walang pagsisisi. Hindi mapigilang sumulyap ni Lira. Certified playboy. Walang duda. At tila pinagmamalaki pa. Pagkatapos ng hapunan, si Lira na rin ang nagligpit ng mga plato. Tahimik siyang kumilos. Subalit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Aiden na tumayo at dumiretso sa veranda. Hawak pa rin ang baso ng alak. Sinindihan ang sigarilyo. Sumandal sa poste habang nakatingin sa hardin. May bahagi sa kanya ang gustong lapitan nito. Tanungin ko anong nagpapabigat ng balikat niya kahit napapaligiran siya ng karangyaan. Pero pinili niyang manatili sa kusina. Hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa. Pagod ang katawan ni Lira nang mahiga siya sa maliit na silid na inihanda para sa kanya sa servants' quarters. May kalumaan ng espasyo, manipis ang kutsyon, nangingitim ang pader, at may kalawang ang bintana ngunit malinis naman kahit papano. Sa kabila ng pagod, hindi niya mapigilan ang sarili na balikan ang mga nangyari. Mula sa malamig na sulyap ni Aiden, sa biglaang pamumula ng mukha nito habang nagte-text, hanggang sa parang hindi sinasadyang mga buntong hininga nito habang nakatayo sa hardin. Ang hirap basahin ni Aiden. Masungit, malamig, palabiro kung kailan niya gusto. Mabait kung kailan niya trip. Pero hindi mo alam kung alin doon ang totoo. Hanggang sa napabuntong hininga na lamang siya. Hindi naman ako pumasok dito para unawain siya. Mabilis niyang bulong sa sarili. Nandito ako para sa trabaho, para sa nanay ko. Maagang nagising si Lira kinabukasan. Hindi pa sumisikat ng lubos ang araw, pero buhay na ang servants' quarters. Nagsisimula na umusok ang kusina mula sa nilulutong almusal. At ang mga halakhaka ng mga hardinero sa labas, sumasabay sa lagaslas ng tubig mula sa hose. Sa liwanag ng fluorescent lamp, naglalakad siya papunta ng kusina. Suot ang maluwag na t-shirt at itim na palda, may konting agyo pa sa buhok. Lira anak. Tawag ni Manang Fe, habang inaayos ang isang tray ng tsaa at tinapay. Tulungan mo ako magdala ng bulaklak sa study room ni Sir Aiden.
Gusto ni Lola Mercedes na may fresh arrangement doon araw-araw, lalo't may darating na bisita mamaya. Tumango si Lira at agad lumapit. Maingat niyang binuhat ang vase na may lamang puting rosas at eucalyptus. Mainit-init pa ang tubig sa ilalim ng mga tangkay, halatang bagong salin. Lumang pasabit ang vase, porsilanang may gintong guhit sa gilid. Napalunok siya. Baka mas mahal pa to sa buong buwan niyang sahod. Tahimik siyang naglakad sa hallway patungo sa study room. Ang bawat hakbang niya, may konting kabang hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil sa vase, kundi dahil nandoon si Aiden. Pagdating niya sa study room, nakabukas na ang mahakapal na kortina. Pumapasok ang malambot na liwanag ng araw. Nagbibigay ng tila banal na sinag sa buong silid. Amoy kahoy at libro. At nandun si Aiden. Nakatayo sa tabi ng bookshelf. Hawak ang isang makapal na libro. Tila sobrang seryoso. Nakasuot siya ng puting polo na naka-roll up ang manggas. Kahit simpleng damit lang, halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Hindi man lang siya tumingin. Ilapag mo lang dyan. Malamig nitong sambit. Diretso pa rin ang tingin sa binabasa. Walang emosyon, walang effort. Parang ayaw siyang kausapin. Inilapag ni Lira ang vase sa gilid ng mesa. Maingat na wag magkalat ang tubig. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, narinig niya ang boses nito. Wait. Matalim at pautos ang tono. May papagawa ko sa'yo. Ano po yun? Itinuro ni Aiden ang isang antique na cabinet sa sulok ng silid. Pahiran mo lahat ng shelves at mga display dyan. Ayoko na alikabok. Siguraduhin mo kahit isang butil ng dumi wala. Saglit siyang napatingin sa cabinet. Mamahalin. Puno ng figurines. May mga kristal. May porselana. May isa pang maliit na bust ni Napoleon. Yari siya kapag may nabasag. Sure po. Ani yan ang maingat. Itinikom niya agad ang bibig. Pilit pinakakalma ang kabog ng puso. Isa-isa niyang pinunasan ng shelves gamit ang tuyong tela. Maingat ang bawat galaw. Binibilisan niya ang kilos pero hindi nagmamadali. Samantala, naroon si Aiden. Nakaupo na ngayon sa mesa at abala sa pagbabasa. Tahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig ay ang banayad na huni ng aircon at ang tunog ng telas sa kahoy. Sa ikatlong shelf, may isang maliit na crystal horse. Matinis ang liwanag na binabalik nito sa araw. Dahan-dahan niyang inabot ito para maipunas ang likod na bahagi. Pero, sumabit ang laylayan ng basahan. Dumulas ang kabayo pababa. At sa isang iglap, nabasag ito sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Parang nanigas ang buong katawan niya. Napasinghap siya habang tinitignan ng basag-basag na piraso ng marmol. Tumigil sa pagbabasa si Aiden. Napalingon ito. Tumayo, tahimik, walang sinasabi. At saka siya nagsalita. Mababa ang tono pero masyadong matalim para hindi maramdaman. Alam mo ba kung magkano yan? Kinagat ni Lira ang labi at napatungo. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Hindi ko tinatanong kung sinadya mo. Umusog ito palapit. Nakatitig. I'm asking you, if you know how much that costs. Umiling naman si Lira. Hindi makatingin. Hindi mo alam. Ngayon kailangan ng nanay mo magtrabaho ng triple para lang mapalitan yan. Nanigas ang kanyang katawan. Ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi. Parang tinusok ang puso niya sa sinabi nito. Bakit pati si nanay nadadamay? Ako naman po may kasalanan. Don't argue with me. Sa bahay na to, lahat konektado sa trabaho. Isa lang ang palpak. Damay ang lahat. That's how this works. Matalim ang tono nito. Tahimik si Lira habang nililigpit ang mga basag. Nanginginig ang daliri niya habang pinupulot ang maliliit na piraso. Samantala si Aiden nakatayo lang sa tabi. Nakakunot ang noo parang walang awa.
Nang matapos pinunasan niya ang huling bakas ng salamin sa sahig, humarap siya sa binata kahit nanginginig ang boses. Sir, respeto lang din ho. Naintindihan ko na mahalaga sa inyo ang mga gamit dito. Pero sana po huwag niyo idamay ang nanay ko sa pagkakamali ko. Napalingon si Aiden. Halatang hindi inaasahan ang sagot. Nanlisik ang mata nito sa sandaling saglit. Pero sa ilalim ng galit may bahid ng gulat. Di ka ba natatakot mawalan siya ng trabaho? Natatakot ho. Pero mas natatakot akong walang gawin habang pinapagalitan siya nang wala namang kasalanan. Saglit siyang pinagmasdan ni Aiden. Tila sinusukat kung seryoso ba ang tinuran. Pagkatapos isang malamig na tangulang. Pwede ka na lumabas. Pagbalik sa kusina agad siyang nilapitan ng ina. Anak, ba't ka namumutla? Wala po, Nay. May nabasag lang akong figurine. Napagalitan ho ako ni Sir Aiden. Napabuntong hininga si Manang Fe. Nako, sinabi ko naman sa iyo na mag-iingat ka sa gamit niya, di ba? Hindi siya basta nagpapatawad sa mga ganyang bagay. Hayaan mo, kakausapin ko. Wag na po, Nay. Ako na lang po kakausap kung kailangan. Kinagabihan, habang inaayos ang tray ni Lola Mercedes, narinig niya ang boses mula sa study room. Lumapit siya sa pinto. Tahimik. Naroon si Aiden. May kausap sa telepono. Hindi, Lola. Hindi ko siya pinapahirapan na wala lang. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat dito. Gusto sana umalis ng dalaga, pero hindi niya kayang ipikit ang tenga. Hindi ko siya gustong tanggalin. Pero mahirap magtiwala sa mga taong hindi ko kilala. Sa labas ng study room, habang hawak ang tray, parang may bahagyang lungkot siyang naramdaman. Sa ilalim ng pagsusungit ni Aiden, may takot. Hindi lang takot sa kapabayaan. Parang may takot na mas malalim, mas personal. Isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Hindi lang siya nagtatrabaho sa mansyon. Unti-unti niyang nakikita ang mga bitak sa pader na itinayo ni Aiden Monteverde sa paligid nito. At sa kung anong dahilan, gusto niyang malaman kung anong meron sa loob ng mga pader na yon. Kinaumagahan nagising si Lira, hindi dahil sa tunog ng alarm clock o sa mga yapak ng kasambahay, kundi sa bango ng bagong timplang kape na umaalingasaw mula kusina. Dahan-dahan siyang bumangon. Inayos ang sarili at tumabas ng silid. Pagkarating sa kusina, bumungad sa kanya si Lola Mercedes. Nakaupo sa lamesa, may hawak na tasa ng kape, habang si Manang Fe abala sa paghahanda ng agahan. Lira, tawag ng matanda. Samahan mo ako sa veranda. Masarap magkape pag may kasamang kwento. Nagulat si Lira doon. Hindi siya sanay sa atensyong ganito mula sa matanda, pero agad siyang umiti. Sige po, Lola. Magalang niyang sagot. Habang palayo sila sa kusina, binulungan siya ni Manang Fe. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo, ha? Mabait si Lola pero matalas sa mata ni Aiden. Ang veranda ng Monteverde Mansion, nakaharap sa hardin. Maaliwalas, malamig ang simoy ng hangin, at may tunog ng mga ibong nagliliparan. Kumusta ka na dito sa mansyon? Tanong ni Lola Mercedes habang dahan-dahang nilalagok ang kape. Maayos naman po, Lola. Medyo nakakapagod lang po pero kaya naman. Mabuti kung ganon. Sagot ni Lola Mercedes na may ngiti sa labi. Pasensya ka na sa apo ko, ha? Mukha lang niyang suplado, pero may puso rin yan kahit papano. Napayuko si Lira. Hindi agad makasagot. Naisip niya ang mga sigaw at sarkastikong biro ni Aiden. Kung may puso man ito, malalim ang pagkakabaon. Alam mo ba, nung bata yan, napakaiyakin. Nang iniwan siya ng mga magulang niya rito, halos ayaw niya nang magsalita. Ngayon puro pagsigaw naman ang alam. Napatawa si Lira kahit pilit. Hindi pa man sila natatapos sa kwentuhan, bumukas ang sliding door. Lumabas si Aiden, bagong gising, naka-white shirt at pajama pants. Mukha itong disoriented, pero hindi maikakailang gwapo pa rin kahit magulo ang buhok. Lola, ba't kasama mo ang katulong dito sa veranda? Maangas na tanong nito. Agad na patingin si Lira sa sahig. Ramdam niya ang pagbabago ng temperatura.
Hindi siya basta katulong. Masarap siyang kausap. Baka dapat subukan mong kausapin din minsan na nasa paligid mo. Tugon ni Lola Mercedes. No thanks. Hindi ako mahilig sa small talk, lalo na sa mga taong hindi ko kilala. Sumikdo ang dibdib ni Lira. Gusto niyang magsalita pero pinigilan niya ang sarili. Good morning na lang po, sir. Mahina niyang sabi. Hindi mo kailangan mag-good morning kung di mo naman feel. Sagot ni Aiden, bago naupo sa kabilang upuan. Tumitig lang sa kanila. Tahimik si Lira. Nagkunwaring uminom ng kape si Lola Mercedes, pero halatang tensyonado ang hangin. Aiden, minsan, i-relax mo ang sarili mo. Hindi porket hindi sila ka-level mo hindi na sila tao. I'm not being rude, Lola. I'm being honest. Sagot ni Aiden sabay tingin kay Lira. Kung ako sa'yo, I'd be careful eavesdropping on my family conversations. Maraming na-entertain pero walang nagtatagal. Napakunot noo si Lira. Hindi niya alam kung insulto yun o warning. Wala naman po akong intensyon makialam. Nagkataon lang po na nandun ako. Mahinahon niyang sagot. The next time, wag mong gawing pagkakataon ng pakikialam. Malamig at matalim ang boses ni Aiden. Pagsapit ng hapon, dumilim ang langit. Abala si Lira sa pag-aayos ng mga paso sa hardin. Nang biglang bumuhos ang ulan. Lira, uulan na! Pumasok ka na! Sigaw ni Manang Fe mula sa bintana. Nagmadali si Lira pero bago siya makatakbo, nakita niya nakatayo si Aiden sa veranda. Hawak nito ang isang payong, parang hindi sigurado kung iaabot ba o hindi. Hoy! Tawag nito sabay abot ng payong. You'll catch a cold. That's the last thing I need right now. Nag-aalangan si Lira pero kinuha niya ang payong. Salamat po. Don't thank me. Iniisip ko lang, sayang ang effort ni Manang kung magkakasakit ka. Tapos ako pa mapapagalitan. Habang sabay silang naglalakad pabalik sa veranda, may naramdaman si Lira na kakaiba. Hindi takot, kundi hiwaga. Parang si Aiden, isang palaisipan na unti-unti niyang nauunawaan. Pagdating sa kusina, inabot ni Aiden ang tuwalya. Punasan mo sarili mo, bagal mo pa namang kumilos. Ngayon ko lang po kayo nakitang concerned. Mahina pero diretso ang sagot ni Lira. Tumaas ang kilay ni Aiden. Excuse me? Wala po. Salamat po sa tuwalya. Agad niyang bawi. Ngumisi si Aiden pero may halong yabang. Don't react too much into it. Hindi ko ugali maging kind, nagkataon lang. Lagi pong may nagkataon sa inyo, no? At least ako consistent. Sagot ng binata sabay talikod. Sa gabing yon, habang nakahiga si Lira, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Si Aiden masungit, spoiled, at unpredictable. May mga sandaling tila hindi niya alam kung paano ang maging mabait. At sa mga pagkakataong yon, mas nakakatakot dahil mas totoo. At siya, isang anak ng kasambahay. Biglang naging parte ng mundong hindi niya pinangarap mapasok. Pero tila hindi niya rin kayang talikuran. Maalinsangan ang hapon. Nasa Monteverde Mansion pa rin ang katahimikang tila laging nakababad sa tensyon. Ngunit sa likod ng katahimikan naroon si Lira, nakayuko, habang pinupunasan ng malalaking bintana ng sala. Ang bawat kilos niya ay maingat, parang ayaw niyang makaistorbo sa presensya ng pamilyang tumitira dito. Mula sa likod, dumating si Manang Fe. May dalang pitaka at bitbit ng payong. Anak, may bibilhin lamang ako sa bayan. Ikaw muna bahala dito Kung may pautos sa Sir Aiden, alam mo na. Opo, Nay, ako na pong bahala. Sagot ni Lira kahit may kaba sa tono niya. Ngunit bago pa man tuluyang makalabas si Manang Fe, bumaba si Aiden mula sa hagdan. Suot ang simpleng gray na shirt at maong na pants. Ngunit kahit sa simpleng kasuotan, taglay pa rin ito ang presensyang parang palaging may sariling mundo. May hawak siyang papel at halatang hindi maganda ang mood. Ikaw,
Sumama ka. Napalingon si Lira na magsalita ang binata. Bahagya pa itong nagulat. Ho? Ako ho, sir? Narinig mo, di ba? Hindi ko na ulitin pa. Lumapit ito at iniabot sa kanya listahan. May bibilin tayo sa bayat para kay Lola. Yung ibang kasambahay ho. Busy. Ayaw mo sumama? Sabihin mo na lang. Parang kinabahan si Lira, pero ngumiti siya ng bahagya. Hindi ho, sasama po. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang kalsadang patungong bayan. May mahinang instrumental sa radyo at ang malamig na aircon, tila nakadagdag sa lamig ng ugali ni Aiden. Paminsan-minsan, palihim na sumusulyap si Lira sa binata. Ngunit agad siyang lumilihis ng tingin tuwing nahuhuli siya nitong nakatingin. Sir, pwede po magtanong? Tanong niya sa maingat na boses. Nag-uumpisa ka ng maging makulit. Sige po, hindi na po ako. Tanong mo na. Bakit po ako ay sinama niyo? Hindi niyo po usually pinapansin ang katulad ko. Bahagyang umiti si Aiden. Ngiting hindi mo alam kung may halong sarkasmo. Exactly. Mas tahimik kapag hindi close. Less drama, less kwento. Ganun ba yun? Wala ka masyadong tanong. Ayoko na masyado madaldal, kaya pasok ka sa standards. Napailing si Lira. Hindi niya alam kung may insulto doon o compliment. Pero sanay na siya sa kaangasan nito at sa totoo lang, unti-unti niya nang natutuklasan ng mga bitak sa likod ng matigas nitong anyo. Nakarating sila sa isang mamahaling tea shop sa bayan. Bihira ang customer, ngunit halatang regular si Aiden doon. Sir Aiden, tagal niyo nawala ah. Ay, may kasama kayo ngayon ah. Wow! Bungad ng may-ari ng shop, masigla ang boses. Huwag ka masyado maingay, hindi ako fan ng spotlight. Same tea for your grandmother? Tanong pa nito. Tumango lamang si Aiden. Bilang tugon. Habang pinapanood ni Lira ang interaksyon, napansin niyang mas mahinahon at mas magaan ang tono ni Aiden sa ibang tao. Hindi gaya sa kanila sa mansyon, kung saan laging malamig at may kasamang yabang. Mukhang may favorite kayong tao ah. Komento ng dalaga. Hindi naman. Marunong lang sila makitungo. Hindi gaya na iba dyan. Palusot pa lang malina. Wow, ako na naman. Sambit ni Lira at bahagyang bumuntong hininga. Feeling mo, lagi ikaw ang topic. Typical. Dagdag ni Aiden sabay talikod para mabayaran ang order. Pabalik na sana sila ng sasakyan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala silang payong, kaya mabilis silang sumilong sa isang lumang kubo sa gilid ng kalsada. Pareho silang basang-basa. At pagkarating nila sa loob ng sasakyan, tanging huni ng ulan ang nangingibabaw. Lakas ng ulan, baka abutin tayo ng gabi dito. Sabi ni Lira at giniginaw na. Mas okay na to, kesa mamatay tayo sa bangin. Di naman ako nagmamadali. Sandaling katahimikan ulit ang namuos sa pagitan nila bago muling magsalita si Lira. Sir, totoo bang galit kayo sa mundo? Hindi ako galit. Nagsasawa lang ako. Saan po? Sa paulit-ulit. Sa pagpapanggap ng mga tao. Sa akala mo totoo pero hindi pala. Baka po hindi lahat ng tao pare-pareho. At baka ikaw rin, Lira, pareho lang sa iba. Mabait ngayon, tsismosa kinabukasan. Napatingin si Lira sa kanya, diretso ang mga mata. Hindi po ako perpekto pero hindi ako plastic. Natahimik si Aiden at hindi na nagsalita pa. Pero sa unang pagkakataon hindi siya nainis. Hindi rin siya umalis. Ilang minuto pa ang lumipas, medyo humina na ang ulan. Bigla na lang may inabot si Aiden kay Lira. Isang maliit na paper bag. Ano po to? Cookies. May libreng sample sa tea shop. Di ko type, sa'yo na lang. Salamat po. Huwag ka masyado masaya. Hindi ko naman sinadyang bilhin yan para sa'yo. Okay lang. Ako na maglalagay ng meaning kahit wala sa'yo. Napatawa ng bahagya si Aiden. Konti lang pero sapat na mapansin ni Lira. Habang minamaneho ni Aiden ang kotse pabalik sa mansyon, hindi mapigilan ni Lira ang mapatingin sa gilid ng kanyang mata. Tahimik lang ang lalaki,
habang hawak ang manibela. Ang mga matay nakatuon sa daan, pero may kung anong kakaiba. Hindi ito kasing sungit ng dati, at sa bawat malalim nitong hinga, para bang may binibitiwang bigat na hindi nito kayang aminin. Hindi na ito yung Aiden na nakilala niya sa unang araw. Aniya sa sarili. Naalala niya ang unang linggo sa mansyon. Ang malalakas na sigaw, ang malamig na tingin, at ang bawat hakbang na punong-puno ng tensyon. Pero ngayon, kahit hindi pa rin to palangiti, tila mas kalmado na. Hindi na siya pinagtataasan ng boses. Hindi na rin ito mukhang naiirita kapag kasama siya. Napakagatlabi na lang si Lyra. Baka nga unti-unting bumababa ang pader na itinayo nito. Sa pagliko ng kotse sa pamilyar na daan papuntang mansyon, lihim siyang napangiti. Hindi dahil sa isang malaking pagbabago, kundi dahil sa maliit na senyales na siya lang ang nakakapansin. Kahit di niya aminin, parang ako lang nakakita ng pagbabagong yun. Ani Lyra sa loob ng isip niya. Isang simpleng paghawak sa doorknob ng kotse. Isang pagsulyap ni Aidan sa kanya bago ito bumaba. Walang salita, pero may dalang bigat ng katahimikan. Pagpasok nila sa mansyon, binuksan ni Aidan ang pinto para sa kanya. Yun ang unang beses. Gulat naman ang dalaga sa ginawa nito. Hindi niya lubos maisip kung kailan pa ito natutong maging gentleman. Salamat. Mauna ka na. Tumangulang si Lyra, pero sa loob-loob niya, nag-uunahan ang pagtibok ng puso niya. Wala sa tono ni Aiden ang dati nitong arogansya. At hindi niya alam kung alin sa dalawang mas nakakabigla. Ang mismong pagbabago o ang tuwang nararamdaman niya rito. Ba't ba ako natutuwa? Tanong niya sa sarili. Hindi alintana kung bakit parang may kiliti sa simpleng salitang binibitawan ni Aiden. Ang isang bahagi ng puso niya, kahit anong tanggi, hindi mapigilang kiligin. Hindi na malaya ni Lyra na kanina pa pala siya nakatayo sa labas ng pintuan ng mansyon. Hindi rin niya napansin na pumunta ulit ang binata sa sasakyan nito. Agad siyang pumasok at pumunta ng kanyang silid para makapagbihis. Makalipas ang ilang oras, nakatulog pa siya sa kama matapos ang lahat ng nangyari. Kinabukasan, nagmadali siyang magbihis para sa panibagong araw ng trabaho. Habang inaayos ang sarili, napansin niyang muling kumikilos ang isip niya patungkol kay Aiden. Bako natutuwa sa simpleng galaw niya kahapon. Weird ko naman. Ani niya sa sarili sabay kamot ng ulo. Paglabas niya ng silid, sakto nakita niya si Aiden, nakasandal at nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasang mapansin ang taas ng kilay ng binata. Tila inis ito. Bumalik naman yata sa pagiging masungit ang lalaki. Si Lyra naman kasi, masyado nag-a-assume ng character development sa amo niya. Hoy Lyra. Tawag ni Aiden habang nililingon siya. Bakit po? Bagal mo talaga. Kanina pa kita hinihintay. Tapos parang wala kang pakialam sa oras ko. Ani Aiden, may bahagyang pag-igting sa boses. Napakunot noo si Lyra. Ako ho? Wala naman po kayong sinabi na dapat pala laging nandyan ako sa tuwing gigising ka. Kaya pala. Palagi may dahilan. Lahat ng ginagawa mo, inaasa mo na lang sa akala mo. Kaya hindi ka umaasenso. Di ka man lang nagtanong kung kailangan ko ba ng pagkain o ano. Di ho ako umaasa. Marunong ho akong bumasa ng sitwasyon. At kanina, akala ko nga galit ka, kaya hindi na ako nagtanong. Galit? Sa'yo? Hindi ko kailangan ipakita sa'yo kung gaano ka nakakairita. Minsan, wala lang talaga akong pakialam. Ngunit hindi natapos ang kanilang pagtatalo. Bakit parang mas galit kayo kapag tahimik ako? Ba't parang gusto mo ako lagi nakatingin sa'yo? Pero kapag nandun ako, para ka nababastusan sa presensya ko. Ani Lyra, hindi nag-aalangan. Tumigil si Aidan sandali, tila napako sa kinatatayuan niya. Huwag ka masyadong assuming, Lyra. Minsan ang katahimikan ko hindi ibig sabihin may malalim na dahilan. Wala lang yun. At agad itong tumalikod sa dalaga. Huminga ng malalim si Lyra. Ramdam ang galit at pagkairita, pero may konting kilig pa rin na hindi niya maitanggi.
Ng mga sumunod pang araw, kagaya ng dati, abala ang mga kasambahay. Pero, ramdam pa rin ang tensyon sa pagitan nila ni Aiden kahit di pa sila nagkikita. Pagpasok ni Lyra sa dining area, nandun na si Aiden, naka-shirt lang at gray na pajama. Nakaupo sa high chair na parang hari, abala sa pagtingin sa phone. "Good morning," bati ni Lyra ng mahinahon. Hindi ito sumagot, hindi siya nagulat. Pero narinig niya ang pigil na buntong hininga nito. "Gusto mo ng kape?" "Lyra." Sambit ni Aiden. Hindi tumitingin. "Ano ba meron sa'yo? At ang sipag mo makapag-usap. Saan mo kinukuha yung lakas na loob mo? Kanina ka pa nangungulit." "Kailangan ba kasi malakas yung loob ko para lang bumati ng good morning?" Sa wakas tumingin to sa kanya. Diretso at matalim pero halatang pagod. "Oh, kasi hindi lahat ng tao may gana makapagplastikan sa umaga." "Hindi naman ako nagpapaka-plastic, Sir Aiden. Kung may problema ka, sana sabihin mo na lang na maayos. Hindi yung parang kasalanan ko pa na nag-exist ako dito." Tumayo si Aiden, tumikim at lumapit sa kanya. Nasa pagitan lang sila ng isang mesa, pero sapat na yun para madama ni Lyra ang init ng presensya ng binata. "Alam mo ba ang problema sa'yo?" Tanong ni Aiden. "Ano?" "Hindi mo kilala ang lugar mo. Hindi mo alam ang pagkakaiba natin." Tumalikod ito pagkatapos at parang wala lang ang nangyari. Pero sa likod ng matatalim na salita, nakita ni Lyra ang bahagyang pagbitaw ng kamay nito sa cellphone. Parang gusto nitong ihagis pero pinipigilan. Isang gabi, habang naglalakad si Lyra pa uwi mula grocery, nadaanan niya isang bar sa may tapat ng subdivision. Doon niya nakita si Aiden kasama ang dalawang babae. Halatang nakainom na. Lumapit siya ng bahagya. Hindi para manilip kundi para tiyaking ligtas ito. Pero agad siyang napansin ni Aiden. "Lyra!" Tawag ng binata, bahagyang lasing. "Wow! Sinusundan mo na rin ako ngayon? Di ka pa ba natututo?" Namula ang dalaga sa kahihiyan. "Di kita sinusundan, Sir Aiden ah. Napadaan lang ho ako." Napadaan daw. Sabat na isang babae sa tabi ni Aiden. Pinandilatan pa siya ng mata. Umiling si Lyra at mabilis na umalis. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, sumigaw si Aiden. "Tandaan mo, Lyra, hindi kita kailangan. At hindi kita kailanman kailanganing intindihin." Tumakbo si Lyra pa uwi, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng kanyang narinig. Pero hindi niya alam, habang papalayo siya, napayuko si Aiden at mariing nakapikit. Ilang araw na ang lumipas simula nang huling sumigaw si Aiden sa buong bahay. Para bang may kakaibang katahimikan na bumalot sa mansyon. Hindi man lang tuluyang nawala ang sungit nito. Napapansin ni Lyra na tila may nagbabago. Unti-unti, paunti-unti, at hindi maintindihan kung totoo nga ba o guni-guni lang. Sa una, inisip niyang baka nagkataon lang, o kaya naman nagsisisi lang ito dahil doon sa mga nasabi niya sa dalaga noong nakaraan. May mga araw kasi na bumabalik ito sa pagiging suplado. May komento may kasamang irap, may utos sa tila hindi mapag-uusapan. At may mga sandaling kahit ang hangin parang ayaw makisama sa presensya ni Aiden. Ngunit may mga umaga ring babati ito ng simpleng good morning. Mahina, halos hindi marinig, pero sapat para mapakunot ang noon ni Lyra. Hindi na rin siya nasisigawan, maging ang ibang kasambahay kapag may kulang sa mesa. Minsan, nakikita pa siyang naglalakad sa garden ng mag-isa. Tahimik at para bang malayo ang iniisip. Isang hapon habang naglilinis si Lyra sa veranda, napansin niyang nakatayo sa may hallway si Aiden. Nakasandal sa pader, pinagmamasdan siya. Agad siyang napatigil. "May kailangan po kayo, sir?" "Wala. Tapos ka na ba dyan?" "Malapit na po. Huwag mo na madaliin, baka mapagod ka." Hindi niya alam kung anong mas nakakagulat. Ang hindi nito pagsigaw o ang pag-aalala sa tono ng boses. Ngunit kinabukasan habang nag-aayos siya ng puting damit sa laundry area, bigla itong sumulpot. "Huwag mo isama yung polo ko sa bleach. Imported yan." "Po? Ay, opo, sige po."
Salamat. At muli umalis ito na para bang wala lang. Naiwan si Lyra na nakatanga habang may bitbit pang basang damit. Sa mga sumunod na araw, lalo lamang siya naguluhan. Minsan nakikita niya itong nakakunot ng noo, parang wala sa mood. Tapos bigla na lang siyang susulyapan. Hindi galit, parang may hinahanap. May isa pang pagkakataon na halos mabitawan niya ang tray ng juice nang bigla siyang tanungin ni Aiden habang nasa dining area ito. Kumain ka na ba? Nalaglag ang panga niya. Po, kumain ka na ba? Oo po, kakain lang po. Huwag mong laktawan. Hindi nakakatuwang nahihimatay ka habang nagtatrabaho. Tumango na lang siya, nagmamadaling lumayo. Ngunit ang puso niya tila pinupukpok ng maliit na tanong. Ano ba to? Para nagiging tao na siya. Gabi-gabi iniisip niya kung anong meron. Hindi niya alam kung sinusubok lang siya ni Aiden. Baka parte ito ng laro. O baka naman totoo nga. Baka napapagod na rin si Aiden na magalit. O baka may pinagdadaanan lang. At sa tuwing babalik ang pagiging bugnutin nito, para bang nasasaktan siya sa hindi may paliwanag na dahilan. Hindi pwede to, alak siya ng amo ko. Wala akong karapatang umasa. Kaya't araw-araw pinipilit niyang ikahon ang nararamdaman. Ngunit paano mo pipigilan ang pusong natutong tumibok dahil lang sa simpleng kumain ka na ba at salamat? Mula sa isang lalaking dati hindi marunong bumate at ngumiti man lang. Mabilis lumipas ang araw sa mansyon. Nakakapagtaka pero totoo. Mas naging tahimik ang paligid. Hindi na sumisigaw si Aiden. At kahit masungit pa rin ito minsan, may mga pagkakataong hindi na siya ganon kabigat dalhin. At sa kakaibang paraan sapat na yon kay Lyra. Pakiramdam niya, unti-unting bumubukas ang pinto sa isang panibagong bersyon ni Aiden. Pero alam niya sa sarili na huwag magpapakampante. Hindi lahat ng araw ay maaliwalas. At dumating nga ang araw na tila ba naningil ang langit sa panandaliang katahimikan. Habang nag-aayos siya ng magazine sa sala, narinig niyang bumukas ang front door. Mabilis na tumingin si Lyra at nakita si Aiden na papasok. Suot ang dark blue polo, may dalang maliit na paper bag na may logo na isang mamahaling butik. Hindi ito nakangiti, tulad ng dati seryoso ang mukha nito. Parang pagod at wala sa mood. Magandang hapon po. Bati niya. Medyo mahina ang boses, sinundan ng bahagyang yuko. Hindi siya pinansin ni Aiden. Dumiretso ito sa hagdan. Mabilis ang hakbang. Napailing siya. Ayun na nga, back to regular programming. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, bumaba si Clara mula sa itaas. Isa sa mga malapit na kaibigan ni Aiden na minsang bumibisita sa mansyon. Naka-short dress ito at may hawak-hawak ding paper bag. Kapareho ng kay Aiden. Ay, ikaw pala si Lyra. Nito habang lumalapit. Ang ganda ng pinili ni Aiden, no? Napatingin siya sa dalang bag ni Clara. Medyo nanikip ang dibdib niya kahit hindi niya alam kung bakit. Para po sa inyo yan? Tanong niya. Pilit ang ngiti. Oo, as in siya talaga ang pumili. Alam mo ba, hindi naman siya mahilig mamili ng mga gamit para sa babae. Kaya nagulat ako, sabi niya bagay daw sa akin. Nang tumalikod si Clara, hindi na rin siya makagalaw. Hindi naman siya umaasa. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa kung anong dahilan, parang may gumuhit na malamig sa dibdib niya. Parang umasa siya kahit papano. Para sa kanya, ang dala ni Aiden. Pero hindi. Hindi nangyari yon. Tinignan niya ang hagdan. Nandun lang ito kanina. Ngayon parang lalo siyang naging invisible. Kinagabihan, nasa kusina siya. Nagliligpit ng mga baso. Tahimik ang paligid pero magulo ang isip niya. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman niya. Inis? Sama ng loob? Inggit? Hanggang sa narinig niya ang pamilyar na yabag. Anong problema mo? Tanong ng boses sa likod niya. Napalingon siya. Nakatayo si Aiden sa may pintuan, hawak ang cellphone pero nakatuon sa kanya ang tingin. Wala naman ho. Huwag mo akong gawing tanga, kitang-kita sa mukha mo. Wala talaga.
Tumigil si Aiden at huminga ng malalim. May ginawa ba ako mali? Hindi na siya nakatiis. Binitawan niya ang baso at hinarap ito. Wala naman po. Pero sana, kung mabait kayo sa iba, gawin niyo rin sa lahat. Hindi lang sa mga gusto niyong pakitaan ng bait. Ano ibig mo sabihin? Kanina, binigyan niyo ng regalo si Miss Clara. Pinili pa raw po ninyo. Pero ako kahit ngiti parang pilit. Parang wala akong karapatang makaramdam ng kahit anong respeto mula sa inyo. Napangisi si Aiden pero halatang pilit. Grabe ka naman. Pinatulan mo pa talaga yon. Kaibigan ko si Clara at matagal na naming usapan yan. Hindi lahat ng kilos ko may kaugnayan sa'yo. Alam ko naman po na hindi lahat ng bagay tungkol sa akin. Pasensya na po. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kusina. Hindi na hinintay ang susunod na sasabihin ng binata. Naiwan si Aiden. Nakatayo sa gitna ng kusina. Tahimik. Hindi lahat ng kilos ko may kaugnayan sa'yo. Yun ang sinabi nito. Ba't parang mali ang dating? Ba't parang lumalalim ang tama ng bawat salitang binibitawan niya? Humawak siya sa isang baso, pero hindi ito naiangat sa bibig. Sa halip, tinitigan niya lang ang tubig sa loob. Habang sa isipan bumabalik ang ekspresyon sa mukha ni Lira. Hindi galit, hindi inis, kundi mas nasaktan pa. Kinabukasan habang abala si Lira sa veranda sa pagwawalis, bigla siyang napatingin ng may humarang na anino sa harap niya. Pagangat niya ng tingin, si Aiden. May hawak itong maliit na kahon ng tsokolate. Para sa'yo. Napatigil siya at hindi agad nakaimik. Ano po to? Pasensya na kagabi. Alam ko mali yung pagkakasabi ko. Di ko sinasadya. Tahimik ang dalaga na nakatitig lang. Hindi niya alam kung mas gulat siya sa pagbawi ng salita nito o sa effort nitong mag-sorry. Kahit hindi ko naman obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Gusto ko lang malaman mo. Hindi kita sinasadyang saktan. Dagdag pa ng binata. Tinanggap naman ni Lira ang kahon. Salamat po. Mahinang tugon niya. Ewan ko ba, di ko alam kung ba't ako nagpapaliwanag sa'yo. Pero siguro kasi ayoko magtagal na may galit ka sa akin. Tinignan siya ni Lira. May unti-unting lambot sa kanyang mata. Hindi niya alam kung ito ba ang simula ng pagbabago o panibagong gulo lang sa puso niya. Kinabukasan, wala si Lola Mercedes. Maaga pa lang bumiyahe na ito patungong probinsya upang dalawin ang kapatid nitong matagal nang may iniindang karamdaman. Sa pagkawala ng matriarka, tila humina rin ang enerhiya sa buong bahay. Nakaalalay ang mga kasambahay sa kani-kanilang mga gawain. May naglalabas sa likod, nagwawalis sa pasilyo, may nag-aayos sa mga gamit ng donya. Si Lira naman, nakatalaga sa kusina upang linisin ang mga cabinet, ng mga pamana at mga gamit na bihira ng gamitin. Gamit ang maliit na bangkito. Paakyat baba siya habang kinakalas sa mga bote ng langis, lumang tasa, at mga plato na tila hindi pa nahahawakan simula noong Pasko. Nasa gitna siya ng pagtanggal ng alikabok sa mga florera nang mapansin niyang hindi pa niya nakikitang dumaan si Aiden. Karaniwan kahit saglit bumababa ito para kumuha ng kape o dumadaan sa veranda upang manigarilyo. Pero ngayong araw, hindi pa rin ito nakikita sa buong kabahayan. Walang bakas na hakbang, hindi madidinig ang boses, at hindi pa nakikita kahit anino nito. Napalunok siya hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa hindi may paliwanag na pakiramdam ng pag-aalala. Mabilis siyang bumaba sa bangkito at niligpit ang mga kalat. Habang papaalis sa kusina, sinalubong niya si Manang Fe. May bitbit na tray ng pagkain. May pagkain po ba si Sir Aiden? Tanong niya. Pilit na inililihim ang pagkasabik sa tono. Oo, iha. Hindi pa lumalabas yung batang yun mula kanina umaga. Kanina pa to nakabang. Sabi ni Lola Mercedes bago siya umalis, kailangan siguraduhin nakakain yun. Baka may pinagdadaanan na naman. Maingat siyang humakbang palapit sa matandang babae at nag-alok. Ako na po magdadala. Baka mas madali ko ako na lang ang kumatok.
Napataas ang kilay ni Manang Fe, pero maya-maya, napangiti rin. Basta mag-ingat ka, alam mo naman yun. Hindi mo alam kung saan ka babagsakan ng mood ni Aiden Monteverde. Tinanggap niya ang tray at dahan-dahang naglakad paakyat. Bawat takbang sa hagdan, may kasamang ingat na pagbuntong hininga. Para siyang naghahatid ng pagkain sa isang nilalang na baka bigla na lang magalit. Maingat siyang kumatok sa pinto ng silid ni Aiden. Sir Aiden, may pagkain po kayo dito. Mahina pero malinaw niyang tawag. Walang sumagot, tumingin siya sa tray sa muling kumatok. Bahagyang mas malakas. Tahimik pa rin. Wala ni kaluskos. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura. Nakabukas. Marahan niyang binuksan ang pinto at saka sumilip. Naroon si Aiden. Nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga siko'y nakaangkla sa tuhod at sa pagitan ng kamay isang lumang kahon. Tila puno ng mga papel, Polaroid at mga envelope. May ilang larawang nakausti sa gilid ng kahon. Tumingin to sa kanya. Mabigat ang mga mata pero hindi galit. Ba't ka nandito? Tinalhan ko po kayo ng pagkain. Sabi po ni Nanay, baka hindi pa kayo kumakain. Tumingin siya sa tray. Hindi gumalaw. Wala akong gana. Hindi umalis si Lira. Lumapit siya at marahang inilapag ang tray sa mesa sa gilid ng kama. Hindi niya ito tinitigan ng diretsyo. Para bang anumang maling kilos, pwedeng makasira sa katahimikang yon. Ano po yung hawak niyo? Tila sandaling nag-alinlangan si Aiden. Mga lumang gamit ng mga magulang ko. Sulat, luma namin mga litrato. Naiwan nila to sa akin bago sila umalis. Tumango siya at bahagyang napalanok. Saka naupo sa gilid ng kama. Hindi malapit pero sapat para marinig siya. Miss niyo po sila? Bahagyang natawa si Aiden pero hindi ito masaya. Hindi mo namimiss ang taong iniwan ka. Sanay ako sa wala. Nagtagal ang katahimikan. Tila ang buong kwarto ay naliligos sa bigat ng alaala. Tinignan niya ang lalaking kaharap hindi bilang amo, kundi bilang isang anak na sugatan. Isang binatang hindi pa lubos na naghihilom. Alam mo sir, hindi mo kailangang sanayin yung sarili mo sa pag-iisa. Kahit ayaw mong aminin, kailangan mo pa rin ng kasama. Hindi para alagaan ka, kundi para ipaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa. Tumingin to sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang distansya sa pagitan ng kanilang mga mata. Wala ring pader. Wala ang karaniwang suplado. Tanging isang binata na marupok. At sa tingin mo ikaw yon? Namula siya, pero hindi umiwas. Siguro, kung papayag ka. Hindi sumagot si Aiden, pero marahan itong inabot sa kanya ang isang larawan. Isang family picture. Naroon si Aiden na bata pa, mga magulang niya, at si Lola Mercedes, masaya, buo at kumpleto. Kuha yan sa Baguio. Summer bago sila umalis. Pagbalik namin wala na sila. Tinanggap ni Lira ang larawan. Sa kamarahang binalik sa kahon. Hindi siya nagsalita ng kahit ano. Salamat sa tiwala, sir. Saglit na bumalik ang katahimikan, pero hindi na ito mabigat. Kinuha ni Aiden ang tray ng pagkain. Hindi siya gutom pero nagsimulang kumain. Si Lira na natiling nakaupo sa gilid ng kama. Sa bawat subo ni Aiden, isang kumpirmasyon ang lumilitaw. Nasa katahimikan ng gabing yon, sa loob ng kwartong puno ng alaala at pait, may isang taong pinayagang manatili. Isang tanghali habang abala si Lira sa paglalabas sa likod ng bahay, narinig niyang sumipol si Aiden mula sa veranda. Hoy! Tawag nito. Malamig pero hindi bastos ang tono. Napatingala si Lira. May hawak pang sabon sa palad. Po! May naiwan akong folder sa passenger seat ng kotse, paikuha nga. Agad siyang tumayo at bahagyang nainis. May sarili siyang paa, di man lang makatayo. Ako pa. Pero hindi na siya nagreklamo.
Tinungo niya ang sasakyan. Pagbukas niya ng pinto, halos mapatras siya sa gulat. Isang bouquet ng sunflower ang nasa passenger seat. Hindi ang folder na inaakala niya. Napalingon siya sa veranda. Naroon si Aiden nakasandal sa haligi, nagmamasid. Para saan to? Tanong niya, hawak ang mga bulaklak. Hindi agad sumagot si Aiden. Tila ba pinag-iisipan pa nito kung sasagutin siya ng totoo o magbibiro na naman. Wala lang. Para hindi na laging masama ang tingin mo sa akin. I mean, totoo kasi. Ganoon naman talaga ang ginagawa pag nagmamahal ka, di ba? Hindi siya makasagot agad. Ilang segundong nakatitig lang siya sa binata. Naghahanap na anumang senyales kung niloloko lang ba siya nito. Pero hindi ito ngumiti ng pilyo gaya ng dati. Salamat. Mahina niyang sabi, halos pabulong na nga. Tatalikod na sana siya upang pumasok ngunit bago pa man ay dumating na si Camille. Isang babae mula sa dating barkada ni Aiden. May dalang bag, naka-heels, halatang galing sa labas. Aiden! Tawag nito, sabay beso sa binata. Napahinto si Lyra. Inilagay ang bouquet sa mesa sa may gilid ng kusina. Hindi na siya umimik. Nakita niya kung paano ngumiti si Aiden kay Camille. Ibang ngiti. Yung pamilyar ng ngiting malandi. Yung tipong hindi niya kailanman natanggap. Oo nga pala, namiss mo ako, no? Wika ni Camille. Hindi sumagot si Aiden. Nilingon lang siya nito saglit. Maikli, pero sapat para maramdaman ni Lyra ang lamig. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang papel niya sa buhay ng binata. Katulong? Alalay? Kaibigan o isang pansamantalang libangan? Gabi na nang tuluyang umalis si Camille. Halata kay Aiden ang pagod. Pero hindi siya ngumiti kahit minsan. Lumapit siya kay Lyra na noon ay nagliligpit ng baso sa kusina. Ang bulaklak, tinabi mo? Oo. Ayoko lang naisipin na wala akong pake. Eh di wag mong gawin yung mga bagay na nagpapafeel sa akin ng ganun. Natahimik si Aiden. Hindi siya sanay sa ganitong sagutan. Sanay siyang siya lang may huling salita. Pero kay Lyra iba. Parang hindi siya makagalaw. Alam mo, hindi kita niloloko, di ba? Sir Aiden, di ko alam kung anong iniisip mo. Pero ako, malinaw sa akin ang lahat. Wala ko inaasahan. Tingin mo ba hindi kita kayang seryosohin? Di naman sa ganun, sir. Pero ang dami mong babae. Ang dami mong laruan. At hindi ako handang maging isa sa mga yun. Hindi agad nakasagot si Aiden. Tila hindi siya sanay na may umaaway sa kanya at umaayaw. Lahat kasi ng gusto niya nakukuha niya. Pero iba si Lyra. Hindi ito mabibili ng yaman. Hindi mapapasunod ng utos. At higit sa lahat, hindi madaling maniwala sa mga ngiti. Paano kita mapapaniwala? Tumahimik si Lyra. Hindi niya alam ang sagot dahil kahit siya hindi rin sigurado kung gusto ba niyang bigyan ng pagkakataon ng binata na kay tagal niyang iniwasan. Pero bago pa siya makasagot, dumating si Manang Fe. May dalang tray ng tinapay mula sa labas. Lyra anak, tulungan mo ko ayusin to sa loob. Tawag ng kanyang ina at agad naman siyang tumango. Opo, Nay. Saglit siyang lumingon kay Aiden. Kung totoo man ang gusto mong patunayan, huwag mong sabihin. Ipakita mo. Iniwan niya itong nakatayo sa may pintuan ng kusina. Tahimik, nag-iisa, at unang beses na hindi alam ang susunod na hakbang. Isang linggo na ang lumipas mula ng kanilang huling pag-uusap. Mula noon tila unti-unting nagkaroon ng liwanag sa madilim na pagkatao ng binata. Hindi pa rin ito masyadong madaldal, ngunit kita ni Lyra ang pagbabago nito. Minsan, bigla na lang ito mag-aabot ng malamig na juice habang nagpapahangin siya sa veranda. May mga pagkakataon ding kusa siyang tinutulungan sa pagbubuhat ng mabibigat na paso. Isang bagay na kailanman, hindi niya inaasahang gagawin ng binata na dati halos hindi siya pinapansin. Maagang bumalik si Lola Mercedes mula sa bayan. Hawak ang baston at mas lalong bumigat ang presensya nito. Fe, may reklamo mula sa isa sa mga kaibigan ko. Sabi nila nakita raw si Lyra sa bayan kasama si Aiden. At ang masama, iba raw ang dating sa kanila. Napakunot ang noon ni Manang Fe, habang agad na lumapit. Madam, baka naman po nagkamali lang sila na nakikita.
Sumama lang si Lira kay Sir Aiden para bumili ng tsaa. Di ba, Iha? Hindi makasagot si Lira sa una. Kinabahan siya. Sa pagkakaintindi niya, simple lang na lakad yon. Pero sa paningin ng iba, ibang kwento. Tumingin si Lola Mercedes sa kanya. Lira, Iha? Gusto ko marinig mula sa iyo mismo. Nagsalita si Lira. Maingat ang bawat salitang binibitawan. Ipinaliwanag niya kung paano siya niyaya ni Aiden dahil hindi available si Mang Tonyo. Paano sila naabutan ng malakas na ulan at kinailangan munang maghintay bago makauwi. Habang kinukwento niya ang lahat, alam niyang kulang ang paliwanag kung ang taong kaharap mismo, mas pinaniniwalaan ang sabi-sabi kaysa sa katotohanan. Hindi pa naman siya natatapos magsalita. Bumaba si Aiden mula sa hagdanan. Mukha ako ang dapat sumagot niyan, Lola. Nagulat ang lahat sa pagpasok ng binata sa eksena. Diretso itong lumapit at tumayo sa pagitan ni Lira at ni Lola Mercedes. Ako ang nagyaya kay Lira. May kailangan tayong bilhin para sa inyo. Hindi ba't wala si Mang Tonyo noon? Wala siyang kasalanan. Bahagyang tumaas ang kilay ng matanda. Hindi ko naman siya inaakusahan, Aiden. Gusto ko lang syempre na malinaw ang lahat. Kilala mo ang mga tao sa paligid natin. Minsan isang tingin lang may kwento na. At ano ngayon kung may nakakita sa amin? Kung wala naman kaming ginagawang masama, ba't tayo magpapaliwanag? May diin sa tono ni Aiden, halatang hindi natutuwa. Tahimik lang si Lira sa paligid. Parang may kung anong kumakabas sa kanyang dibdib. Ibang Aiden ito. Hindi yung suplado at malamig na lalaki na sa unang linggo na nakilala niya. Ibang Aiden ang nasa harapan niya ngayon. Handang tumayo para sa kanya. Ang punto ko lang, hindi lahat ng bagay ay basta nalang pinapalampas. Galing ka sa pamilya ng mga Monteverde, Aiden. May bigat ang pangalan mo at kasama niya ng pananagutan. Tumango ang binata at bahagi ng pananagutang yon. Panindigan ang ginagawa ko. Kung may problema sila sa amin ni Lira, sila ang may problema, hindi kami. Pagkaalis ng matanda, kasabay ng mabigat na buntong hininga ni Manang Fe. Naglakad sina Aiden at Lira palabas ng sala. Tahimik lang sila hanggang makarating sa hallway, sa may pagitan ng hagdan at kusina. Biglang huminto si Aiden sa kalumingon. Hindi mo kailangan dibdibin yung sinabi ni Lola. Bumuntong hininga si Lira at pilit nang umiti. Sanay na po ako sa chismis, pero salamat hindi ko po inaasahan yung pagtatanggol niyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata, walang nagsasalita. Ilang segundong parang huminto ang oras. Hindi niya binawi ang tingin. Hindi kita hayaang mawala rito dahil sa chismis. Kinagabihan, papunta si Lira sa kusina nang mapadaan siya sa bakanting hallway. Malapit sa quarters. Doon narinig niya ang boses ng dalawang kasambahay. Kung totoo nga, baka paalisin si Lira. Sabi ng isa, mahina ang boses pero malinaw. Sayang naman, mabait pa naman yung batang yun. Pero 'di ba, parang ang lapit na nila ni Sir Aiden lately sa isa't isa. Hindi na siya naghintay ng susunod na sasabihin. Tahimik siyang naglakad palayo. Pagdating niya sa quarters, nagulat siya na makita si Aiden na nakasandal sa poste ng pinto. Tila kanina pa naghihintay. Akala ko nasa taas na kayo. Ikaw ang hinihintay ko? May kailangan po ba kayo? Narinig ko sila. Sir, wag niyo na lang po ako alalahanin. Mas makakabuti siguro kung ano, lumayo ka. Kung paalisin ka. Hindi kita hahayaang mawala rito, Lira. Kahit ako mismo magsabi kay Lola na kailangan kita dito. Bakit? Mahinang tanong niya. Dahil kailangan niyo ng katulong o dahil kailangan niyo ako? Tahimik si Aiden. Wala sa kanyang karakter ang ganitong usapan. Pero hindi siya umiwas ng tingin. Kailangan kita, Lira. Hindi nila alam kung anong mangyayari pagkatapos ng summer. Pero malinaw sa kanilang dalawa na kahit anong chismis, kahit anong hadlang, may natagpuan silang dahilan para manatili. Mula na magsimula ang isyu tungkol sa di umano'y pagiging malapit nila sa isa't isa, marami na ang nagbago sa paligid ng mansyon. Tahimik ang mga bulong-bulungan, ngunit ramdam ni Lira ang malamig na sulyap ng ilan.
Kahit hindi lantaran ng panghuhusga, sapat na ang tingin para ipaalala sa kanya na hindi siya kabilang sa mundo ng mga Monteverde. Ngunit hindi na siya mag-isa. Si Aiden, na dati laging tahimik at tila laging may sariling mundo, hindi na rin kagaya ng dati. Unti-unti siyang lumalapit, hindi na bilang amo, kundi bilang isang taong marunong magpakita ng malasakit at higit pa roon, damdamin. Minsan nagkakasalubong sila sa hallway, walang ibang tao. Tahimik lang si Lyra habang bitbit ng mga nilabhang kurtina. Nilapitan siya ni Aiden, inagawang ilan sa bitbit niya, at sabay silang naglakad papunta sa veranda. Napansin ko lang, parang laging nagmamadali ka paalis. So okay na po yung ako na umiiwas, kaysa mapag-usapan tayo. Pero hindi kita pinapalayo. Lalong hindi kita tinatago. Alam kong hindi mo ito pinasok para sa gulo. Alam ko. Alam kong gusto mo lang magtrabaho. Tumulong sa nanay mo. Pero dahil sa akin naging komplikado ang lahat. Hindi mo naman kasalanan, sir. Pero ako ang dahilan. Kaya ako din napipili na huwag kang hayaan. Sa sumunod na araw, muling kinausap ni Aiden si Lola Mercedes. Hindi niya ito pinakiusapan bagkus direkta niyang sinabi ang kanyang pasya. Alam ko may mga nagsasalita. At alam kong ayaw niyo ng iskandalo. Pero kung isa man sa amin ang kailangang umalis, ako na lang. Aiden. Hindi pa man natapos ang nais sabihin ng matanda nang bigla na namang sumabat si Aiden. Si Lyra, ang dahilan. Kung ba't muli ako natutong makinig. Maging tao. Kung may karapatang manatili rito, siya yon. Hindi nakapagsalita si Lola Mercedes. Ngunit sa kanyang mga mata, may unti-unting pagsang-ayon. Hindi man niya sabihin ng diretsyo, nauunawaan niyang hindi na lamang ito simpleng pagkakaibigan. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Lyra sa mansyon. Walang paliwanag, walang announcement. Ngunit ang mga bulungan unti-unti na ring nawala. Pinalitan ng pagtanggap o marahil pagsuko sa katotohanang ang mundo hindi laging naaayon sa kagustuhan ng iilan. Isang gabi bago matapos ang buwan, habang magkatabi sila nag-aayos ng mga paso sa veranda, nagbiro si Aiden. Kapag di ka bumalik dito pagkatapos ng summer, pupuntahan kita. Kala ko ba ayaw mo ng abala? May mga abalang worth it? Napatingin si Lyra sa kanya. 2 buwan na ang lumipas, mula nang matapos ang tag-init. Mula nang tuluyang bumalik si Lyra sa kanilang probinsya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa koleyo, tila pa bumalik ang dating tahimik na Monteverde Mansion. Pero kung dating malamig at walang kulay ang katahimikan doon, ngayon may puwang ng pananabik. Isang espasyong hindi maipaliwanag pero ramdam, na para bang may kulang. Si Aiden na minsan walang pakialam sa kahit kanino maliban sa kanyang sarili, ngayon ay tahimik na naghihintay sa mga mensaheng galing kay Lyra tuwing gabi. Minsan simpleng, ingat ka, o kaya laban lang sa exams. Walang labis-labis, walang sweet-sweetan, pero may lalim. Hindi man nila ito pag-usapan, pareho nilang alam na may pinanghahawakan silang dalawa, kahit hindi pa ito ganap na kasunduan. At ngayong weekend, sa unang pagkakataon mula na maghiwalay sila, si Lyra ay muling babalik sa mansyon. Isang hapon, ng Sabado, maagang dumating si Lyra. Bitbit ang maliit na bag at isang kahon ng tinapay mula sa terminal. Pagkababa niya sa tricycle, sinalubong siya agad ni Manang Fe. Anak, ay buti nakapunta ka dito. Si Sir Aiden nandun sa veranda. Kanina pa parang may hinihintay. Napakunot ang noon ni Lyra. Naghihintay po? Tumangulang si Manang Fe. At may ngiting may kahulugang tila alam na nito ang buong kwento kahit hindi sinasabi. Agad namang pumunta si Lyra sa veranda. Hawak nito ang 2 tasa ng tsaa sa tray. Tila ba sinasadya ang eksena? Pagkakita kay Lyra, tumayo ito. Kinuha ang isang tasa at iniabot. You're late? Di pa nga ako nakakaupo, may reklamo agad. Hindi reklamo yon, statement lang. Kasi matagal kitang hinintay. Umupo si Lyra, hawak ang tasa ng tsaa. Pero hindi niya maalis ang ngiti. Iba ang presensya ngayon ni Aiden. Hindi na yung tipong nakakasakal. Tahimik pero naroon ang presensya ng may pakialam. House school?
Nakakapagod pero masaya. Iba pa rin kapag may goal ka. Kahit wala kang kasabay sa lunch break, may mga bagay na nakaka-inspire para tapusin mo yung araw. Ako ba yun? Napangiti si Lyra. Minsan. Tumingin si Aiden sa kanya. Mas seryoso na ngayon. Alam mo, summer lang to nagsimula. Pero ayokong doon lang tayo matatapos. Gusto ko kahit saan pa ito mapunta. Kahit saan ka mandali ng pangarap mo, gusto ko nandun ako. Hindi agad nakasagot si Lyra. Ramdam niya ang sinseridad ng boses nito. Hindi yung Aiden na paligoy-ligoy. Hindi rin yung suplado at taklesa. Kundi yung Aiden na nagising sa presensya ng taong gusto niyang pahalagahan. Kung yan ang gusto mo, wala ka nang dapat ipag-alala. Kahit saan, babalik at babalik ako. Sa mga sumunod na linggo, naging natural lang lahat. Si Lyra bumabalik tuwing Sabado. Minsan isang overnight lang. Minsan buong weekend. At kapag di siya nakakapunta, si Aiden ang tumatawag. Hindi araw-araw, pero sapat upang hindi mawalan ng koneksyon. Si Lyra abala sa kanyang kursong education major. Laging punong-puno ng notes ang kanyang bag. Laging may ballpen sa buhok, palaging may eye bags. Pero tuwing makikita siya ni Aiden, lagi nitong sinasabing, gumaganda ka yata lalo kapag puyat. At si Aiden, na dating lumalabas gabi-gabi, ngayon madalas nang nasa bahay. Natutunan niya nang maghintay. Hindi na rin siya kasing init ng ulo. Mas nakikinig na siya kay Manang Fe, kay Lola Mercedes at higit sa lahat kay Lyra. Isang araw ng linggo, naabutan sila ni Lola Mercedes sa veranda na sabay nagkakape. Tila ba lagi nandito si Lyra, iho? Sabi ng matanda at nakatingin sa dalawa. Tumingin si Lola kay Lyra. At ikaw naman, iha? Mukhang hindi lang itong mansyon ang gusto mong balikan, ano? Hindi po. May mga taong mas gusto kong balikan kesa sa lugar. Napangiti si Lola sa katumango. Basta't kung ano man ang meron sa inyo. Siguraduhin yung pareho niyong pinipili ang isa't isa araw-araw. Hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan din ng respeto at sakripisyo. Isang gabi habang naghahapunan, nagsalita si Aiden. Alam mo minsan, naisip ko kung di ako lumaki sa ganitong bahay. Kung lumaki ako sa simpleng tahanan, siguro matagal ko na natutunan ng pagmamahal. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ikaw yung nagturo sa akin nun. Yung pagmamahal na hindi kailangan may kapalit. Yung pag-aalaga na hindi dahil utos, kundi kusa. Kahit dati, kahit pasuplado ako sa'yo, ikaw pa rin yun nandyan. Humigpit ang hawak ni Lyra sa kutsara. Hindi siya sanay marinig si Aiden na magsalita ng ganito. Hindi ito ang binatang kilala niya noon. Ikaw din naman, ikaw yung nagturo sa akin na minsan, ang mga taong sarado ang puso, hindi ibig sabihin walang nararamdaman. Minsan natatakot lang. Tahimik silang nagpatuloy sa pagkain, pero pareho nilang alam na hindi na kailangan na maraming salita para sabihin ang totoo. Araw-araw sa mga sumunod na buwan, kahit may mga alitan, tampuhan at di pagkakaunawaan, lagi silang bumabalik sa isa't isa. Si Lyra mas naging matatag, si Aiden mas naging bukas. Hindi ito kwento ng perpektong pag-iibigan. Marami silang pinagdaanan, mula sa chismis ng mga kasambahay, hanggang sa mga usap-usapan sa pamilya ni Aiden. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa rin nilang manatili. Minsan, habang naglilinis si Lyra sa sala, biglang yumakap sa kanya si Aiden mula sa likod. Anong ginagawa mo? Pinipili ka. At ngayon? Ngayon pipiliin pa rin kita. Hindi nila alam kung anong mangyayari pagkatapos ng kuleyo ni Lyra. Hindi rin sigurado si Aiden kung kailan siya tuluyang magiging handa para sa mga desisyong mas malaki pa. Pero alam nila sa puso nila na kahit anong mangyari, kahit anong pagbabago, may natagpuan silang dahilan para manatili. Hindi perpekto pero totoo. At sa huling araw ng summer, sa gitna ng hanging malamig, sa araw na papalubog, magkatabi silang nakaupo sa lumang veranda. Tahimik lang. Tahimik na nangangarap para sa kinabukasan nilang dalawa. Parehong nakatingin sa direksyong hindi pa tiyak, pero alam nilang balang araw, magkakaroon ng katiyakan. At sa paglipas nga na ilang taon, pagkatapos makagraduate ni Lyra ng koleyo, makapagtrabaho ng ilan pang taon, doon na siya tuluyang
Nilapitan ni Aiden para hingin ng kamay. At sa wakas, tinanggap ni Lyra ang proposal ni Aiden na pag-iisang dibdib. Makalipas ang ilang buwan matapos ang proposal, ikinasal silang dalawa na labis na ikinatuwa ng Donya. At makalipas pa ang ilang buwan, nagbuntis si Lyra ng kambal na lalaki at wala nang mahihiling pa si Aiden, kundi kasiyahan sa kanyang pamilya, kapanatagan, kapayapaan, at ang pagsasama nila ni Lyra ng habang buhay. The end.